Purihin ang Diyos, purihin ang ating Panginoon. Totoo ba sa iyo na napakadaling humingi sa Diyos, pero napakahirap magpasalamat? Ako dati ganun, mahirap magpasalamat. Mas madaling humingi. Minsan nga nakalimutan ko talaga magpasalamat. Dahil minsan, ako ay may pangangailangan sa Diyos. Masidhing pangangailangan. At wala akong ginawa kundi magdasal, magsimba, at tinugon ng Diyos ang aking panalangin. Ngunit nakalimutan ko magpasalamat. At narinig ko ang mensahe ng Ebanghelyo ngayon na sabi niya, nasaan ang 10 aking pinagaling na may ketong? Bakit isa lang ang bumalik? Nung narinig ko ito, naalala ko yung kabutihan ng Diyos na nakalimutan kong pasalamatan. May hamon ng Diyos sa iyo at sa akin ngayon. Una, ang pagpapasalamat ay tanda na buhay ang Diyos sa buhay natin. Gumagalaw ang Diyos sa buhay natin dahil ito'y tanda na meron tayong pananampalataya kay Kristo. Ito'y tanda na tayo ay may pusong marunong magpasalamat sa Diyos. Hindi lang tayo marunong humingi, marunong din na tayong tumingin sa mga biyayang natanggap natin at magpasalamat sa nagbigay. At kung tayo marunong magpasalamat, ibig sabihin mas nabubuksan ang dungawan o yung pintuan ng grasya para sa atin. Bakit ko nasabi ito? Kasi sa Ebanghelyo, sabi niya sa ketongin na bumalik, na napagaling, sabi niya, ang iyong pananampalataya ay nagligtas sa iyo. Yung pananampalataya mo ang nagligtas sa iyo. Ibig sabihin, ang ating pananampalataya, ang ating pusong mapagpasalamat ay nagiging sisidlan ng mas marami pang grasya ng Diyos. Kaya ito ang paalala ng Diyos sa akin ngayon, na dapat ang buhay natin ay laging marunong magpasalamat. Sa lahat ng bagay, hindi lamang pag tinugon ng Diyos yung ating kahilingan na ayon sa ating kagustuhan. Kahit na hindi umaayon doon sa kahilingan natin, sa kagustuhan natin, dahil mas alam ng Diyos ang makakabuti sa atin. At kaya ka nagpapasalamat dahil mas napagkakatiwalaan mo ang Diyos. Mas alam niya kung ano ang makakabuti sa iyo at sa akin. At ganoon din ang ating pananampalataya ay lalalim ng lalalim pag tayo ay marunong magpasalamat dahil mas binibigyan natin ng tiwala ang Diyos na siya ang mas higit. Kaya kapatid, ito ang hamon ng Diyos sa akin ngayon. Ngayong araw na ito, mag-isip tayong 3 bagay na dapat pasalamatan natin ngayong araw na ito. Pwede ring ilagay sa comment dito sa ating refleksyon. Mag-like na rin tayo at mag-subscribe. Punuin natin ng good news ang social media at gawin nating viral ang salita ng Diyos. Sa mga pagpalang araw sa iyo at sa mga mahal sa buhay, God bless and God is good.